For today's video nga pala, ipapakita ko na lumipat na ako ng resort at para itry naman itong mga beachfront hotel dito sa may White Beach at ito nga ang Henan Crystal Sands, Boracay. Maganda at okay din pala magstay dito sa mga Henan at ito nga pala yung pangatlong Henan na itatry ko at ngayon nga ay nandito tayo sa may Crystal Sands. Unlike sa Shangri-La ay kailangan namin magantay talaga hanggang 3 PM sa kanilang check-in time at lumakad-lakad po na ako dito sa may White Beach kasi iba pa rin talaga yung ambience pagka nandito ka sa may harap ng beach. At dahil konti lang kayo nagtsatsaga sa may vlog ko at nakarating ka sa may part na to, i-share mo lang ang video na to at magkakaroon ka ng chance sa mga 200 Gcash sa Friday. Bali tatlong pipiliin ko. Pakishare lang. Bye-bye! And back to the story at dito nga sa may beachfront at talaga naman napakagandang makita ang White Beach dito sa may Boracay at talagang sikat na sikat ito at dinadayo ng mga turista sa buong mundo. At syempre, hindi makakuwala ito ang iyong Boracay experience pagka hindi ka nag-try ng Jonas Fruit Shake. Ito nga pala yung sikat na drinks dito sa may Boracay na nagkakahalagang 180 hanggang 200 pesos at perfect na perfect para maibsan ang init na nararamdaman mo habang nandito ka sa may White Beach. Ang in-order ko nga pala ay ang mango pineapple na talagang napakasarap at napaka-refreshing. At yung branch nga pala na ito ay yung malapit sa may Astoria. Hanapin nyo lang sa may gilid sa may daan ng palabas ng kalsada ang Jonas Fruit Shake. At ang 3 PM na ay nakapag-check-in na kami sa Henan Crystal Sands at medyo nag-expect ako masyado dahil medyo maliit pala yung kwarto nila pero may bathtub. Pero hindi pa rin katulad ng dalawang Henan na nastayan ko at medyo maliit ang mga kwarto dito sa Henan Crystal Sands pero still maganda pa rin. Ang mga pala ito ay okay sa tatlo dahil meron siyang isang double at isang single bed. Komportable at maayos naman ang mga room dito, yun nga lang medyo may kaliitan at meron silang magandang balcony kung saan makikita mo ang pool view. Hindi talaga makakompleto yung Boracay experience pagka hindi mo nakita ang sunset dahil sa mga gandang oras mga 5 PM ay naglalabas na lahat ng mga tao sa kanilang mga resort para ma-witness ang napakaganda at napaka-world class na sunset dito sa may White Beach, Boracay. Sa mga gandang oras nga din pala ay masarap at perfect sumakay sa may Paraw sailing dahil napakasarap at napaka-romantic sumakay sa may Paraw habang nanonood na napakagandang sunset dito sa may Boracay. Pagkatapos nga pala ng sunset ay umakit kami dito sa may second floor ng Henan Crystal Sands upang mag-swimming sa may kanilang swimming pool dito sa may taas kung saan merong magandang view ng White Beach. Meron nga din palang minibar dito kaya pwede kayo mag-chill at uminom-inom ng konting alak habang nag-stay dito sa may taas sa may pool area. Pagkatapos nga pala ay lumipat na ako sa may baba upang makaswimming sa may mas mahaba at medyo mas malinis na swimming pool kumpara dun sa may taas. Maganda nga pala yung pool area dito sa may Henan Crystal Sands dahil may mahaba at mayroon pa sigsag-sigsag na daanan sa may gitna kung saan makikita mo yung mga dumadaan, papasok at papalabas ng hotel. At para sa dinner ay kumain nga pala kami dito sa may Charles Seafood Grill and Restaurant dito sa may beachfront at talagang napakasarap ng pinaluto naming seafood mix at talagang perfect na perfect ang pagkakaluto kaya kung naghahanap kayo ng kainan dito sa may White Beach, Boracay ay pumunta na kayo dito. At nakagawa ko na nga pala na tuwing pumupunta ako dito sa may Boracay ay pumupunta ako dito kay Mama Mary dito sa may Willis Rock bilang magpasalamat dahil isang blessings ang makapunta ka sa may isla na to. Ganun din ay nagbibigay ako sa kanila ng mga wish at karamihan sa mga wini-wish ko talaga kay Mama Mary ay natutupad. Maraming salamat Mama Mary! And fast forward nga pala ay bumalik uli kami sa may Shangri-La, Boracay dahil kasama na nga pala sa binayaran namin ang mountain transfer from hotel to Caticlan Airport. At syempre, nakasakay ulit kami sa may speedboat at nakarating na kami sa may airport at sasakay nga pala ulit kami sa may Royal Air na napaka-perfect ng service at on time ang kanilang flight. Dito nga pala sa may Caticlan Airport ay kailangan mo sumakay muna sa may bus papunta sa may runway at doon nyo kayo ibababa sa may airplano sasakayan nyo at sasakay nga pala kami sa may Royal Air kaya kung sa punta kayo ng Boracay ay highly recommended itong Royal Air dahil napakaganda ng service at on time at walang aberya during our flight. At para sa mga gustong makita ang Boracay Island pagka-take off ng aeroplano, ay piliin nyo ang window seat sa may bandang kanan kung saan makikita nyo ang napakagandang view at talagang mamimiss nyo talaga ang isla ng Boracay pagkakita nyo pagka-take off. Panoorin muna natin ang take off. Napakasarap naman talagang tingnan ng mga ulap sa may taas na himpapawid pagka nakapag-take off ng aeroplano at talagang naman bibihira lang ang ganitong pagkakataon na makita natin ng malapitan ang mga ulap. And after a 45 minutes flight ay nakarating na ulit kami dito sa may NAIA Terminal 2
kung saan dito nagkikater ang mga flights ng Royal Air. At pagdating nga namin ay pumili na kami para i-claim ang baggage. At pagdating nga namin ay nandito na ang sundo namin at kung kailangan nyo nga pala ng hassle-free na airport transfer ay i-message nyo lang itong Facebook na to dahil napaka-legit at talagang maasahan siya. Nandito na lang. Paalam!